Siguro anak ako sa labas, kaya walang sinasabi si mama. Yun pala, isa akong bunga ng pagkakamali. Hi po, I am Jebalyn Mendoza, 21 years old, from Itogon, and currently at the Children Ministry. Lumaki po ako na walang purpose, na walang point, walang patutunguhan ng buhay ko. And yung void na nasa puso ko, hindi kayang punan ng mga friends ko, and then pati na rin sa pamilya ko. Hindi ko po kilala yung father ko. Tinry ko pong tinanong sina mama, sina tita, pero ang palagi na lang na sagot na nakukuha ko sa kanila is, basta mag-aral ka ng mabuti para maging maganda yung kinabukasan mo. After that, tinanggap ko na lang po na wala akong father, and akala ko okay na ako. Hindi pa pala. I still feel lost. I still feel empty. Though I was raised in a Christian family, hanggang church-goer lang ako. Pagkatapos ng simba, parang wala lang. I attended kasi for the attendance, parang ganun ba. And then, dumating po yung point na I feel so down. At that point po is, bagsak po ako sa isang subject ko, and muntik pa akong hindi mag-college. At that point, I feel puro negative thoughts po yung pumasok sa isip ko. Na what if kilala ko yung father ko, siguro hindi ganito yung buhay ko ngayon. Ganun na thoughts po, and then what if wala na lang ako dito sa mundo? Siguro mabawasan yung problema nila. Siguro wala nang burden sa buhay nila. Kasi I see myself as a problem and as a mistake. Yes. Doon ko na-feel na I am loved. Na on those days na akala ko nag-iisa ko, akala ko empty, or akala ko yung parang I am so very isolated, na parang yung talagang nag-iisa ko is nandun pala si Lord na nagpro-protect sa akin, nandun pala siya na nag-guide sa akin. Hindi ko lang siya nakikita kasi I was so blinded dun sa sitwasyon ko na wala akong ama, na sina lola ang nagpalaki sa akin, wala si mama, and yung parang nagka-grudge kasi ako kay mama noon na bakit wala siya nung kailangan ko siya, bakit nung time na nagtatanong ako, bakit hindi niya yun sinasabi sa akin? Bakit hindi niya masabi yung totoo sa akin? Pero dun ko na-realize na at that time, nasasaktan din pala siya. She is also coping. And ginawa niya lang yung alam niya sa time na yun na best for our situation, best for me, yung best para sa aming dalawa. And dun po, I was able to forgive her also, na akala ko ako lang yung nasasaktan. Pati din pala si mama nasasaktan. And dun ko din po nakita na kung gaano niya ako kamahal, kung gaano yung time na akala ko walang-wala na ako, akala ko wala ng point yung buhay ko. Doon nag-intervene si Lord, and doon I was able to experience His love during this day. I was able to feel complete. I was able to see my identity. And yun na, anak pala ako ni Lord. Wala man akong father na nakita, wala man akong father na nag-grace sa akin, pero meron pala akong Heavenly Father who loved me for who I am and accept me. After DA po is yun, He opened my eyes, and I was able to see yung goodness ni Lord sa buhay ko. And doon ko po naramdaman yung peace na nanggagaling sa Kanya. And I feel joy. And most especially, there is restoration po. Restoration ng relationship ko with my mother. And also, I was able to know my father. Dahil po kay tita, we were able to meet. And nung first, parang awkward pa.
Pero as times goes by po is, yun, nagiging komportable na po ako. Nakita ko natanggal yung bitterness sa puso ko. Iba pala yung may relasyon ka kaysa sa kilala mo lang si Lord. I saw how the Lord made a way in my life from my existence to my encounter with Him and hanggang ngayon po. And I know that if He made a way for me, He will also make a way for you. And kung ano man yung ginawa niya sa buhay ko, gagawin niya rin yun sa buhay ninyo. If you want to experience that redeeming love of God, if you feel like there is a void inside of you, if you feel po na you're so empty, you feel lost and so broken, I encourage you to join our divine appointment with God and experience to have that encounter with Him personally. So, see you there.